Game na ho, mga bossing. Umpisahan muna natin dito. No? Dito, nako, good news to ha. Ito ho, yung sinasabi nila na weak president, weak ang gobyerno ni Bongbong Marcos, mga bossing. Weak ba? Kabaliktaran nung mga nangyayari nung panahon ni Tatay Diggs. Di ba? Kabaliktaran po nung nangyayari nung panahon ni Tatay Diggs. Marami ho ang nagsasabi, no, na nung panahon daw ho ni Tatay Diggs, yung mga kinakatok o yung mga maliliit na gumagamit o pusher lang ang nakakalawit, mga kababayan. Which is nakita naman ho natin, yung mga maliliit lang ang nandoon nakahundusay sa kalsada at mayroong nakasulat na wag niyo po akong tularan, tulak po ako, o bumabatak po ako. Pero ibahin nyo po sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama po lahat ng nasa gobyerno. Ewan ko lang kung kasama dito si Inday Sara Duterte. No? Ang nakikita lang ho natin kasi sa kanila, puro pahatak lang po sa gobyerno. Imbis na ho tumulong, pagtulak pataas, sila ho pahatak. Kung ano-ano pong paninira lang ang ginagawa nila. Tingnan nyo po ito po hindi po M, kundi po letrang B. 1B. Ibig sabihin, 1 billion, no, na S. Itatago ko na lang yan sa pangalang S dahil baka magalit si YouTube. 1 billion S isinilid sa kahon ng Chinese tea na samsam sa Angeles City. Biruin nyo ho yan, mga kababayan. Bultuhan, malakihan. Bakit ganun? Hindi ganun kaingay. Kasi wala yung napatay dito, wala yung nandito, may nakasabit na kung ano-ano dito, wala yung nanglaban. Walang ganun no? Pag huli, huli. Pag kailangan dali sa oblo, dadali lang sa oblo. Hindi na yung, eto, bigyan kita ng barel. No? Paunahan tayo. Pag naunahan mo ako, buenas ka. Pagka naunahan kita, pasensyahan. Yung pala, ang gusto lang pala ng pulis, imbis na makatanggap siya ng 500,000 piso, base po doon sa sinasabi ni Bongo, gusto pala tumubo ng malaki. 2 milyones ang gustong makuha. Dito ho, wala tayong naririnig at walang reward system, mga kababayan. Pero, bulto-bulto, bilyon-bilyon yung nasasamsam na droga. Yan po ba yung sinasabi nila na tayo daw ho na mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyernong ito ay pro-droga daw ho, mga kababayan? Tingin ko yan naman po yata ang tama. Diba? Yan naman po yata ang tama na mas kalawitin po yung mga malalaki kagaya nito versus doon sa maliliit. Di po ba? Yung kanila maliliit Yung kanila panay lang ho, panay lang, wala lang. No? Yung mga latak-latak, yung maliliit na mga ganyan po ang tamang paghuli. Umpisahan mo doon sa puno, umpisahan mo doon sa mga nagdi-distribute, doon sa mga gumagawa, doon sa mga laboratorio. Saglit lang, paano nga pala sila makakahuli ng laboratorio? May bulong-bulungan di umano na si Michael Yang, may laboratorio daw ho sa Davao. Yun lang ho yung bulong-bulungan dati, mga kababayan. Paano nga naman sila makakakalawit ng mga may laboratorio, yung may mga malalaki? Presidential advisor si Michael Yang. No? Sabi ni Ma'am Imelda Tolentino, mga big fish ang mahuhuling mga drug lord talaga. At di tulad noon, small time lang, hindi tanim ebidensya lang. Tsaka ngayon, no,
hindi ka kakabahan lumabas. Kung ikaw payat, may sakit ka, tirik ang mata mo dahil doon sa sakit mo, payat na payat ka. Hindi ka mangangamba, ayoko nga lumabas. Baka mamaya pagkamalan ako na addict dyan, bigla na lang akong damputin. Mataniman ako ng droga. Wala akong ganun. Di ba? Mga bossing dati, pag payat ka, kakabahan kang lumabas eh. Pag payat ka, iisipin mo, naku po, baka madali ako dito ha. Sabihin, bumabatak ako ha. May sakit na nga akong tuberculosis eh. Ubo na nga ako ng ubo eh. Di ba? Kahit ano pong way o kahit anong palusot nila, binalot pa, biruin mo, nakabalot sa Chinese tea bag. Sino ba naman mag-aakala niyan? Magaling ho, mga kababayan. Saludo tayo sa PIDEA. Ayan, PIDEA. Di po ba? At ang PIDEA din po, mga kababayan, kung matatandaan nyo, si dating Pangulong Duterte, paulit-ulit na sinasabi, bumabatak daw o adik ang ating presidente. Saglit, nandun pala sa loob ng Hague yun. Bumabatak daw ang ating presidente. Ano po ang sabi ng PIDEA? Wala pong katotohanan na nasa listahan po namin ang aming Pangulo na isa sa minamatyagan at sinusubaybayan ng mga bumabatak. Ayun, pahiya ang dating Pangulo. Mahirap kasi yung lagay nila eh. No? Yung laban nila, yun po ang pinakamahirap na maipanalo na laban. Yung panay lang ho, paninira, mga kababayan. Diba? Kung may mga ebidensya yung kanilang mga sinabi, naku po, malamang po wala na si Pangulong Bongbong Marcos. Kung may ebidensya. Pero kung gawa-gawa ang ebidensya, mahirap pong laban yan. At imposible pong paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Ayan good news po yan. Yung sinasabi nila na nagkakalat na. Bato! Anak ng tinapaka. May ganito ba sa panahon ninyo, bato? Yung sinasabi nila, nagkalat na po ang droga dito, no? Kung saan-saan po. Meron nakikita kaming nag-a-addict. Ba't hindi nyo dinadampot? Mga senador kayo, may mga bodyguard kayo. Pwede nyo naman damputin yun. Diba? Pwede nyo i-report, kapulisan, meron dito bumabatak. Pero wala. Sasabihin lang, madami na po kami nakikita. Ganun lang ho sila, mga kababayan. Hindi po kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos at gobyerno ng Pilipinas. Ngayon kumikilos po. Sabi ni Mudge Flavier, Sir Mark, parang recycle yung drugs during PRRD. Umalingaw-ngaw din yan, di ba? Nung panahon nun. Ngayon, isa pang good news, no? Although, hindi pa po nagagawa, mga kababayan, pero maganda din po itong proyekto na ito.